...214 na kilometro mula sa lungsod ng Puerto Princesa, sunod naming pinuntahan ang bayan ng Brooks Point sa katimugang bahagi ng Palawan. Para kilalanin ang isang taong di umano'y nagsisilbing tanglaw ng pag-asa sa ilang barangay na literal na nangangapa sa milyon. Doon pa lamang sa daan patungo sa bahay ni Ping, alam mo nang marami pang kailangan gawin at kailangan yung kanilang komunidad. Nandyan yung dadaan ka sa Pilapil, andyan yung hindi pa maayos na mga tulay na yung tatawirin. At alam mong pagka tumaas ang kaunti yung tubig, di ka makakatawid. Yung kuryente, yun yung isa na siguro sa pinakamagandang maibibigay niya o may aambag niya sa kanyang komunidad. Diba, no? Okay lang po, sir. Di ba walang kuryente dito sa barangay niyo? Wala po, sir. So, Pero, ngayon, na-invent ko po na magkaroon po ako ng ganitong projects na hydroelectric water dito po. Hydroping. Hydroping po. Hydroping. Opo. so ito, may ilaw ka na, sigurado. Sure na po na may kuryente na po. Testingin natin, ha? Okay po. Ayun, no? Kayo lang dito sa lugar na ito, may kuryente. Kami lang po. Sa ngayon? Opo. 10 taong gulang pa lang si Ping, mahilig na siyang magbutingting ng mga sirang laruan. Nung nag-ano po yan, maliit pa siya, elementary. Nag-ano siya ng mga dinamong sira, nanghihingi sa mga... Siguro, nung bata yung kutingting yan. Kutingting, mga kutingting. Tapos nga, nagagawa siya ng ilisip, inaano sa ilong. Umpisa yan kasi noon sa mga laruan. Gagawa siya ng bangka. Bago ilalagay niya sa tubig. Ikot. Nagawa siya. Una lang yun, maliit. Pagkatapos yung magtagal-tagal na, yun na, malaki na. Magkaroon. Kaya ng karamihan ng mga henyo na nakilala ko, sa una talagang halos hindi nagsasalita. Parang nag-oobserba palagi. Pero yung naisip niya na gumawa mula sa mga maliliit na laruan hanggang sa nakagawa siya ng parang dinamo para mag-generate ng kuryente sa kanilang lugar gamit yung current na nagbumula dun sa flowing na water source. Kahanga-hanga rin yan. Dito po ako nagsimula dati sa dynamo nito, sa mga laruan lang po. Ngayon, ito po siya napaprocess po ng kuryente po na maliit. So ngayon po, pinalaki ko po siya ngayon, nag-convert ko lang na-produce po ako ng isang kuryente dito para ilabas dito sa kabila. Ito yung daanan ng tubig. Opo, yun po yun, sir. So pag dumalo yung tubig, ikot yan. Iikot pa isa, sir. Parang dinamo. Dynamo po, sir. Ito po yung dynamo niya, sir. Okay. Tapos saan pupunta? Sa bahay po namin, Sa sir. bahay na, lilinyahan lang sa bahay. Okay po. Yung bang pagkakaisip mo dun sa cycloping, pagkakadesign mo dyan, nagbasa ka lang ba? Hindi po ako nag-aral ng mga ganyan, kundi pinag-aralan ko lang ito sa sarili. Sa simula, elementary hanggang nag-kolehiyo po ako. Mukhang komplikado ang diagram na ginawa ni Ping. Pero mas naintindihan ko ang konsepto sa likod nito nang makita ko na mismo ang naimbento niyang aparato. May mga poly-polya po ang ginagamitan. Dinamo? May dynamo, sir. Yung ganyang kalaking dinamo, ilang bahay ang kaya niyang supply ng kuryente? Houses po. 10 houses. 10 houses, yung ganyang kalaki. Kung mas malaki pa, Bale, 100 papalaki ng houses papalaki ng dinamo, papalaki ang 100 houses na po, katulad po ng Masago. ang kuryente na po-produce na. Opo. Taong 2009 nang maimbento ni Ping ang bersyon niya ng hydroelectric power. Inabot ng 1 buwan bago niya mabuo ang aparatong ito. Sa ngayon, tanging bahay lang nila ang may kuryente sa barangay Sarasa. Maraming liblib na barangay sa Brooks Point ang nangangapa sa dilim dahil hanggang ngayon,
hindi pa ito maabot ng serbisyo ng kuryente dahil sa layo. Yung mga appliances doon sa loob ng bahay ni Naping, nakakatuwang isipin na masasabi ko nga remote talaga yung bahay ni Naping kung nasan sila. Meron siyang access sa kuryente. Taong 2010 naman, nang makarating sa kaalaman ng lokal na pamahalaan ang tungkol sa naimbento ni Ping. Sinuportahan naman nila ang proyekto ni Ping. Kaya naman ilang residente sa mga kalapit barangay na rin ang nabiyayaan ng liwanag. So ilang barangay ang magkakaroon ng kuryente dahil sa naisip mong sistema? Anim po sila, sir. 6 na barangay. Opo. Ipilan, Sarasa, Aribungos, Tamlang, Samariñana, tsaka Malis po. Maraming makikinabang dito. Opo. Simula nang magkakuryente sa barangay Makagua, mas guminhawa ang pangaraw-araw na buhay ng ilang residenteng natulungan ng hydropower tulad ng gurong si Zenaida. Simula po noong 1988, wala pong kuryente hanggang ngayon. Ang hirap po kasi nagtitiis lang po sa gasera. Okay. Kumbaga may ilaw na kami, makasulat na kung anong dapat sulatin kung ano para maliwanag na po. Masayang-masaya na po kami. Kumbaga ito talaga ang pinakaihintay namin. Ang pamilya naman ni Nanay Gomlina, hindi na raw kailangang magtiis sa dilim. Ilang taon na kung walang kuryente ang lugar nito? Matagal na. Bago ako nagkakuryente ngayon, matanda na ako. Oo. Ganun. Napakahirap po sigurong gumalaw dito. Talaga, madilim. Tsaga-tsaga lang. Yun. Gaano ho kahalaga sa pamilya ninyo ang kuryente? Maganda na kasi maliwanag na. Kaya mas maganda may ganun na, may kuryente na sa isa noon. Maraming salamat talaga. Naniniwala si Ping na ito ang mas malalim na dahilan ng talentong ipinagkaloob sa kanya simula pa pagkabata. Nararamdaman ko na parang gusto kong pong makapaggawa ng malaki para sa mga katulad kong mahihirap na mabigyan din sila ng kuryente, sir. Na ibabahagi na rin niya ngayon sa iba ang sarili niyang kaalaman. Bilang ganti sa paaralang humubog sa kanyang kakayahan, nagsimula na rin siyang magturo. Si Ping ay isang magandang ehemplo sa lahat ng kabataan na hinahamon ng iba't ibang klase ng pagsubok na makaahon sa kahirapan, na makaisip ng isang napakagandang ideya para makatulong sa kanyang mga kababayan. Okay, class. Yung last. Medyo kinakabahan din po kung pagka sila naharapan ko, pero hindi naman po. At talagang nilalaksan ko lang po yung loob ko. So sa dami ng estudyante, na talagang na-improve na kinakayanin ko sila ngayon, na talagang ilalabas ko talaga yung pagtuturo ko sa kanila. Kung alam ko rin po yung pinag-aralan din dati namin sa SPCI po ako. So, ganun din po ang pagtuturo ko sa kanila. Mula sa pagbibigay ng liwanag sa kanyang mga kabarangay, ngayon, nais rin ni Ping na magsilbing ilaw na gagabay sa kanyang mga estudyante tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap.